wheelchair. Ilan na rin po dito yung may bukol. Ilan na po dito yung may cancer na mismo pong sa gawain ay pinapaputok ng Lord. Yung iba po yung mismo pong nalulusaw during po sa gawain ng Lord na tunay nga ng kapangyarihan ng patuloy pong dumadaloy. Kaya kung kayo po ay pagod na sa kahirapan, sakit karamdaman, pagod na po kayo sa gamot na hindi na po pabalik-balik po na sakit karamdaman, ito na po ang pagkakataon natin pong pumunta sa Almendras Gym sa May 6 to 7 sa Davao City Recreation Center, Quimpo Boulevard, Davao City. So ito po ay libre. Wala po tong limit dahil malaki po sobra yung venue po natin. Kaya pwede kayo pong mag-imbita ng maraming kamag-anak. Maghakot po kayo ng maraming kaluluwa na sabihin po natin po na naghihirap na po sa buhay. Kaya pwede kayo magdala ng marami po. Hakutin yung kababayan nyo, hakutin yung barangay ninyo na may sakit karamdaman o kahit po walang sakit karamdaman, welcome pa rin po para maranasan po natin ang bisitasyon ng Diyos, ang kaligtasan at kagalingan po ng Diyos. For prayer and counseling, tawag lang po kayo sa 0906-433-2476. Hi sis! Gusto mo bang lumabas ang mas natural mong ganda? Yung hanap mo ba ay makinis at malakutis porselanang mukha? Sis, Alenaset ang tubag sa mga problema sa panagway ug magpagawas sa natural beauty, puti ug hamis na panagway. Ang Alenaset walay halong kimikal, made up of pure natural ingredients ug aprobado kini sa FDA. Sa Alena, kinis at gandang mukha o walang katulad. Alenaset. Heavy o irregular periods, acne, galagas na mga buhok, sakit ang puson, sintomas kini sa hormonal imbalance sa mga babae nga pwedeng mamahimong ovarian o polycystic ovary, myoma, breast cancer, cervicitis o kaha cervical cancer. Aron malikayan kini, mag-Cervicare Herbal Supplement na. Aduna kini motherwort, evening primrose, angelica herbs, horny goat weed o high-potent phytoestrogen. Kini ang natural female hormone supplement nga makatabang sa pag-normalize sa female hormones aron mabalik ang kahimsog kabaskog sa lawas. Mutabang pud kini aron malimpyo ug mapagawas ang mga patay nga dugo sulod sa matres. Inom og Cervicare Herbal Capsule 3 times a day para sigurado nga healthy ug limpyo ang matres. Basta Cervicare, limpyo na, fresh pa. Mega Man Gold Coffee, ang kape na may tongkat ali. Mega Man Gold Coffee, ang kape na may maka. Iisa ka pa. Mega Man Gold Coffee, ang kape na may ginseng. Siguradong gising ka at pati siya. Mega Man Gold Coffee, ang kape na may saw palmetto. Magkape ulit tayo. Mega Man Gold Coffee, iisa ka pa. O syempre alang sa itong Cervicare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, magkapaanindot sa panit. Ingon ana ka anindot ang atong Cervicare Herbal Food Supplement. Ako na si Divine Faith Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Purok 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervicare. So, pa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Kung siguro sakit akong puson baway, klaro ba akong dugo. Pag tumar na ako anak kay narang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Dako akong pasalamat sa Cervicare o sa Nanspada. Ako si Aloha Miki, nakatuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas, Capiz. Sa wala pa ko nakagamit og Cervicare, dili normal akong dugo. Sa sakit akong puson, nagtry kog palit sa butika, nagtesting kog inom. Dako gyud akong pasalamat. Maayo na gyud ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am. Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulangyutat, Sikihor. Nisulay ko pag tumar sa Cervicare. Mga 2 weeks na akong inom anak niya dayon. Ako ganing 2 times a dira.
Kali sa Diyos, naulian akong mga banig ako ang push on, sa likod aning haning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, di na ako kanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat ko dako, kay nakadungog ko sa radyo aning Servicare, dako jog di katabang sa akong kinabuhi. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong Servicare herbal food supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Corn Coffee, maka-lower sa risk sa colon cancer. Hadlo kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas ug labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee. Ay, ang akong ngalan, Birne Tobio Bawak Palaran, nagpuyo sa Prof. Sabakawan. Ang akong product nga liuyonan, katong non-corn coffee na, maayo na akong pagbawat. Ang akong ibati sa kong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imo ang programa, tungod kay malipay ko sa imo ang produkto. Salamat ko. Ako po si Alicia O. Kasurog, taga Purok Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na kong Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, maintain na gud namo ni kayo kanang dili ka makatulog og maayo sa kagabion, pag moinom ka, maayo na ang imong katulogon. Salamat just Ginoo, maintain ra gud gihapon namo ang mga product ninyo kay maayo man sila. Thank you po, ma'am. Ako si Lario Comoso, tricycle driver diri sa Barangay Pulang Lupa to Trento. Atong panahon sa bulan sa Pebrero nasakit ko sa akong gibati nga bahin sa baga o sa tiling akong kalawasan nga way gana mo kaon. Sulod sa 8 ka bulan, kaluoy sa Ginoo adunay sa kamigo na kung agi. Batyag sa kuwangan ningon nga. Tuway ni kay para basin makarecover ka ani nga para ganahan ka mo kaon. Tuwa sa magdugay gyud katong panahon. Daghang salamat sa Nance Coffee nga naka-recover ato katong panahon na kaluoy sa Ginoo hangtod karon balik na po drive. Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Doc Jan niya. Suway ko palit og Nance liniment tungod para sa akong mga panuhot nga kitang kan kalawas. Salamat Ate Arlene Doc Jan. Laban mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong di pamati sa kalawasan. Ako si Hinobiba Capino nga taga-Bais. Nagamit ko sa Nance Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naa siya ang ugmao na akong gigamit niya paghilot-hilot ang Nance Liniment Oil. Daghan kaayong salamat. Ako di ay si Janice Suyanto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung ron sa Nance Oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan nga nagikan mig manguha og anang pangwarta ng mga lumboy uli na mo kapuyon moy po yung lawas ako rang kaplasan. Salamat kaayo. Available in 30 and 60 ml. Mapalit ang atong Nance Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar. Broadcasting live at Panabo City, Davao del Norte, Philippines. This is DXXM 105.7 Happy FM. Ang pagsibya nga live gikan sa kinapusuran sa probinsya kini mao ang 105.7 Happy FM gikan sa mga linya sa atubangan sa pinakabagong mga uluhan hanto sa lubom na mga isyu sa mga nagailain-laing mga panghitabo, komentaryo o serbisyo publiko ato nang madunggan ang tawo nga mopadayon sa serbisyo o magpabili na inyong kaalagad. Live sa ninyong makita sa board member Mawe Pamisaran Facebook page ato nang mapaminawan ang tipik o kabahin sa kalampuan Mawe Pamisaran. Mawe Pamisaran, Panabo. Panabo ang mapulahan. Happy morning Panabo City! Mayong buntag Davao del Norte ug sa kinatibuk ang rehiyon 11 kutob sa maabot sa ato ang pagsibya. Sa akong mga katipik o kabahin sa kalambuan, usa ka mainiton na pagbati kaninyong tanan.
sa atong mga elected public officials gikan sa lokal nga panggamahanan hangtod sa probinsya. A blessed Wednesday to everyone. Maguban kita adlaw nga Lunes, Miyerkules ug Biyernes dinhi lamang sa atong stasyon 105.7 Happy FM. Maayong buntag, good morning, good morning, good morning. Maayong buntag sa atong mga kaigsuonan, no? Mga katipik o kabahin sa tibuok probensya, sa Davao del Norte, Di Oro, Oriental, Occidental, ug kutob sa maabot dinhi sa ato ang pagsibya. Maayong buntag kanatong tanan. Kumusta man ang ato ang buntag karon? Kita nang hinaot nga sa kanunay ang labaw nga makagagahom, magauban kanato ang presensya sa ato ang labaw nga makagagahom. So padayon kita magpanikay-sikay sa atong inadlaw nga buhaton, atong tulumanon, atong mga obligasyon, atong mga responsibilidad para mahimo tang tipik og kabahin sa ato ang kalambuan. Ang atong Philippine Standard Time karong buntaga alas 6 alas 6:01 sa buntag. Good morning, good morning. Of course, una kita mo padayon akong ihatag nga atong bulawanong pulong karong adlaw nga nagkanayon. Your effort today is the foundation of your future. Bot pasabot ang imong paningkamot karon mao ang pundasyon sa imong kaugmaon. So mao gini pinaka-importante nga matag karon og unya, matag adlaw, maningkamot ta nga makahatag og kaayo sa atong isig katawo, maningkamot ta nga mapalambo nato sa ginagmay-gagmay nga pamaagi ang ato ang pamilya, makatampo ta sa ato ang komunidad nga nasa ato ang kinatibuk ang nasod. Ang atong mga pagpaningkamot karong adlaw mao kani ang pundasyon sa atong umaabot nga kaugmaon. So mga katipik ug kabahin sa kalambuan, una ko mo padayon sa ato ang paghatag sa atong mga nagbaga nga mga isigutanan, nasod man, malokal man, maprobinsya man, marehiyon man, ato usab nga tagaan og pagtimbaya, no? Ang atong mga major sponsors sa ato ang programa atong tipik og kabahin. Of course, ang ato ang Congressman Alan Aldo Duhali. Good morning, good morning. Kauban sa iyahang partner si Ma'am Lovely Jane Umiga ug ang atong Congressman sa Segundo Distrito sa Davao de Oro, Congressman Jong Sinisa, Board Member Orly Abit, former Councilor Sherlo Bangoy ug former Councilor Wahid Ranain. Sayo kay tunanawag sa kuha si Councilor Sherlo Bangoy, no? And of course, always nagasubaybay dinhi sa tuang programa. Sayo kay nimo matanig ka buntag ni ang atong umaabot og di na gyud kapugngan nga mamahimong board member sa unang distrito sa probinsya sa Davao del Norte, board member Joseph Estrada. And of course, every morning gyud nagsakripisyo gyud ni ako gining i-shout out ni ako ang kapika sa kinabuhi kay mao gini tigpukaw nako mo ni akong alarm clock kay pukawon jud ko ani mga alas 4. Salamat kayo sa akong kapika sa kinabuhi, Floramil Sagot Pamisaran. Of course, Attorney Floramil Sagot Law Office, ang atong mga establishmento nga sa kanunay nagsuporta kanato, Maria Clara Resort and Restaurant, Maria Clara Velas Cafe Buenaventura, Figil Zone, Panabo City, managed by former Councilor Christian Duhali. Of course, ato ang kapitan, no, atong i-welcome ang pagbalik sa atong buutan ug kugihan nga kapitan sa Barangay Maduao, Kapitan Nuling Alcober. Atong amigo usab nga nasa Barangay San Vicente, no, Kagawad Dudes Lacno, unya ako pong itimbaya ang ato ang buutan ni nga kapitan sa Barangay Santo Niño, no. Of course, si Kapitan Kapitan Moroy Gotira ug atong higala diha sa Barangay Manay, Sir Edwin de la Salde, no? Ug si Dung Tuling. Idol Mawi watching now from Compostela, Davao de Oro. Layo apod. Salamat kayo. Kay taas man kay gunig coverage ni ato ang 105.7 Happy FM. Kung gusto mo na ay ipasibaw, ipaabot nga mga concern or mga greetings, dinhita sa 105.7 kay mo covered ni hangtod as far as Di Oro, portion sa Oriental, labi na gyud sa Davao del Norte og dinhi sa atong syudad sa Panabo og portion sa Davao City. So taas kay ni atong tower
taas kay atong tower mo ni nga maka-cater ta o mga lagyo nga dapit. So kung naamoy mga advertisement, naamoy mga promotion sa duol lang mo sa 105.7 nga gipadumalaan sa ato ang station manager nga si Sam Luzon. And of course sa Pikas Lawak atong kauban usab ang atong partner, no? Si Engineer Latter Idilion ug ang ato ang banggitan diri nga itago lang daw siya sa pangalan nga Professor Alien. Of course sa atong mga friends from Panabo Central Eagles, good morning mga kuya. Friends Ubaldo, Samahang Mawi Pamisaran ug ang atong mga sayo kay ni mata karong buntaga. Good morning daw ingon siya. Good morning BM si Kagawad M.M. Manigo, ang ganha sa Municipality of New Corelia. Good morning ma'am. Akong classmate, perminti gyud mo tan-aw ni si Emily Dador Margatinis. Kagwapo na mag-apelyido ni murong classmate. Good morning. And of course, si Kagawad Liti Palma. Good morning Kagawad. Ato ning mga masugid nga mga partner na to, no? Kagawad ni sa Barangay Southern Davao, Kagawad Liti Palma. So una ta mo padayon sa unahan, no, balikan lang nato unya. Ang ako adayng bayaw so kay basig masuko ni akong bayaw. Si John Gao John. Good morning. Og of course, good morning sir, board member from Barangay Santo Niño, Purok 1, Babak, District Samal. Okay, good morning. Good morning di ay sa atong mga kaigsunan nga nasa isla sa Samal, no? Particularmente nga nasa Purok 1, Babak, District Samal. Si Jong Pudi. Good morning. Naglanog-lanog ang atuang istasyon, no? Sa 105.7 nga nasa isla sa Samal, oh. Just imagine. Unya napagita, hello, good morning, watching from Kuwait. Uy, kalayo ba ni? Unsa man deng orasa da karon sa Kuwait? Morning ba or gabi? Si Alien Reponta. Of course, always good ni nga nagapanubay, no? Way paglubad, way pabor-pabor ang ako nga kumpare ko. Si Albert Bitoso Ranoco. Good morning pare, good morning. Salamat kayo. Balikan na to atong mga viewers karon nga nagasubaybay ug uban pa nga magpatimbaya, no? Atong hisgutan kining ato ang mga nagbaga nga mga issue. Pero una nako tandugon ang ato ang mga nasyonal ug lokal nga mga hisgutanan. Ako sa balikan ang katong ato ang gisgutan ni atong milabay nga episode. Ni atong episode 9 nato, ni atong adlaw na Lunes, no? Atong gihisgutan ang mahitungod sa Tadico Road nga nahimo natong highlight sa ato ang diskusyon ni atong milabay nato nga programa tungod og gumikan kay daghan kayo ang mga nadisgrasya, particularmente dinha sa porosyon sa Barangay New Malitbog nga sakop sa Tadico Road. Mao to atong gisgutan nga dako kayo ga rule ang ato ang Tadico Road, no? Kay mo ni ang artery nato sa ato ang pag-abot connecting sa mga farm to market road sa Banana Plantation, unya pag-hatod sa atong mga produkto sa atong merkado publiko, unya nganha sa ato ang Tadico Warp or DICT. So apan lang tungod og gumikan kay daghan lagi ang mga nadisgrasya atong gikol ang atensyon na nawagan ta sa atong mga right department agencies concerned nga matagaan og pagtagad nga mapunduhan unta karong tuiga kung dili man makaya hinaot mahimong prioridad sa sunod nga tuig para mahuman na gyud ning proyektoha. Daghan magudangutana sa kuha, ingon sila sa kuha nga pikas number, kani ato ang nag-direct text sa tuwa, nag-message sa tuwa last episode nato, pero wala ko matagaan og pagtagad kay kulang mata sa panahon. Nangutanan sa kuha nga BM, duha man ka termino naglingkod si former Congressman Alan Duhali, nganuman nga wala na matagay din nagpundo ang Tadico Road. So alang sa kasayuran sa tanan, nagkuha ta og data kay di ta gusto nga magtumo-tumo ta mohatag tag figure, mga datos sa atong mga kaigsuonan nga
huna-huna lang nato kay basi makaingon mo nga pabor-pabor gyud ni si B.E. Mawi kay kalyado man ni former Congressman Alan Dohali. Dinhi sa ato ang programa, wala tay gi paboran. Kung gusto nato daygon atong daygon. Kung nagbuhat og maayo nga na sa atong katilingban, sa atong komunidad, kini atong mga public officials, bisan pa man mga pribado man nga tao, atong daygon ug tagaan og pasidungog. Apan kining mga public officials nato or even private individual, mga public officials nato nga walay nahimo, unya tagaan nato sila og kumbaga ato silang pahibaluon, atong silang sayron, ato silang pukawon, o ato silang kung pwede i-mention nato dinhi para malihok ang mga obligasyon ug responsibilidad nga nakasangon kanila. So wala tay pabor-pabor, angay daygon atong punaon, muhatag tag kritiko dinhi. Dilibot pasabot nga personal ang atong pag-atake or kritiko kundi usa ni siya ka collective nga pagpuna para sa kalambuan sa ato ang probinsya, sa atong nasod, kay atong ginaingon man nga mahimo tang tipik og kabahin sa kalambuan. So usbon ako nga naisgutan nato ni karon, una ko mupadayon sa atong mga nagbaga nga mga issue na pinagud gabi pati daghanang balita. Kung bisag asa kang istasyon sa TV gabi, grabe kayo ga mga balita, no? Mao na nga balikan ako para makahatag ta ng accurate, no, exact figure. Ang total amount nga na-allocate sa Tadico Road, asa man na nagsugod ng Tadico Road, siyempre diha sa kanto atbang sa Mirinol, katong karaan nga taga Panabo, diha dapit sa Bugna, unya kanang kanto din ha nga naay nasira naman siguro ng establishment sa 7-Eleven. Going na padulong na ngadto sa mga barangay maagian, no? Siyempre part diha unang-una barangay San Francisco, unya moagi ka og barangay New Visayas. Pag humaga barangay New Visayas, masakop niya ang Southern Davao. Paghuman barangay Nanyo, barangay New Malitbog, unya pasaka na ka mo na tong sa Behind the Clouds nga noon nato ni pababa ka mo na tong barangay Manay. Mo nang mga barangay portion nga naigo sa Tadico Road. So niadtong 2019 ang 2nd district, 2nd congressional district, no, under the sa ato ang former Congressman Alan Dohali, naka-allocate ng 13.70 million, no, ang nahatag. 13 million o 70,000 pesos. 2021 nikabat sa 20 million o 472,000 ang nahatag. Sa 2022 naka-allocate ang 2nd Congressional Office under kay Congressman, through the initiative of Congressman Alan Dohali, adunay 35.3 million. Unya nadagangan og 25.8 million. Sa tuig 2023, through the initiative of former Congressman Alan Dohali, naka-allocate ng 210 million. Unya sa tuig 2024, nadugangan kini og 57 million, og niadtong milabay nga tuig 2025 100 million, di ba? Dako kayo. So misumada total ang nahatag sa na-allocate sa 2nd Congressional District during the time of former Congressman Alan Dohali during sa iyang termino mikabat sa 436,642,000. So mauna ang exact nga mga figure nga naka-allocate nahatag nga na sa proyekto sa isgutanan nga na sa Tadico Road. So kung inyong makita gikan sa pagsugod sa kanto diya sa atbang sa Mirinol, diya sa 7-Eleven nga establishment, pag start ana didto before nakita niyo na mag construction diya sa road. Hangtod na dito sa New Visayas atbang sa Davao del Norte State College, nakita ninyo na napahuman gyud na hantod sa Tumoy, hantod sa barangay Nanyo. So buot pasabot nga dako kaayo og
budget nga napa-allocate no through the initiative of former Congressman Alan Duhali usbon nako nga mikabat sa 436,642. So mao na mga katipik ug kabahin nga nanawagan ta sa atuang Department of Public Works and Highways including ang atuang 2nd Congressional District sa kasamtangan nga kung pwede madugangan ang maong pundo, mapahuman ngadto diha ang wa panahuman murag dili pa completely ang barangay Nanyo going to barangay New Malitbog. So daghan kay mga nadisgrasya diha. Mo na atong gipanawagan nga hinaot nga prioridad kaya paspas baya kayo ang panahon, paspas kayo, maabot na pod ang bugdong lugay nun sa natad sa politika, maapil na po na sa atong mga promesa, sa atong mga plataporma di gobyerno niya, mangita ang tao niya na. So una ko mo padayon, ako sang timbaya, no? Si Kagawad, Ilil Lanugan. Kuya, good morning. Gikan ni sa barangay Southern Davao. Usa ni sa mga kugihan natong barangay Kagawad sa Southern Davao. Good morning, Sir Maui Pamisaran. Gikan kang Zen Zumuroy Kanyo. Thank you for watching. We have also Kuya, board member. Good morning. Kugihan jud kay ini si Kuya Noel Ortiz Kidilia. Unya naapod ako ang kababata nga silingan sa una. Si Miss Gay Puno. Thank you for watching. Good morning, sir. Si Ronald Sanchez. Good morning. Kumusta naman? Perminti gyud ni sulid gyud kay ni si sa samahang Maui Pamisara ni kani si Uy Kanoy Kim. Si Kim, kumusta naman Kim? Again balikan ako live nga tan-aw kanato subaybay kanunay ang atong umaabot og di kapugngan nga mahimong board member sa unang distrito sa probinsya sa Davao del Norte, board member Joseph Estrada. Good morning. Good morning pare. Gusto ko. Happy ka. Salamat. So, sama sa kong giingon, una gyapon ta mo padayon sa atong mga gi-prepared nga report karong buntaga para sa atong mga nasudnon, probinsya ug lokal nga mga isyu base sa mga mantalaan ug sa mga balita gabi pertin daghanang balita. Ining mo tanaw tag telebisyon sa TV usay ma-stress ta. Murag kabalhinon tag laing channel nga mutanaw tag kanang peaceful nga kanang mga salida sa TV kay kung dinita sa balita ma-stress ta. Perting daghanang problema atong nasod. Perting yung daghanang problema. Unya dako kay nag-epekto nga na sa ato ang lokal nga na sa ato ang syudad, no? Kay maka-epekto gyud kay ang mag-command man ang dakong epekto ang ato ang nasod sa Pilipinas labi ni sa isgutanan sa ekonomiya. Samok man usahay ning politika pero dili ta sa ekonomiya kay dako kay epekto. So una ko mo padayon kay di pwede di na ko matimbaya, no? Salamat kayo sa Department of Education ang silingan. Ako ning idol kay maayo kay nimo serbisyo. Si Ma'am Aileen Anonyebo. Nice one. Good morning, board. Good morning, ma'am. Gimingaw naman noon ko sa Department of Education. Kaysa dihang konsehal ta sa siyudad sa Panabo, tulo ka termino, kita man ang chairman sa Committee on Education. Mo nang gimingaw ko sa atong mga magtutudlo. Labi na gyud sa atong mga principal. Unya, og karon ako pong itimbaya, no? Thank you kaayo ang atuang kugihan jud kay ni nga kagawad sa barangay Kaganguhan. Si Kagawad Julius Duhali. Good morning BM. Good morning. Salamat kaayo kay nagtimbaya na minaw live gyud nagtan-aw kanato ang atuang former Congressman Alan Duhali. Good morning Kong. Ano isa sa atong mga major sponsors, no? So si Giovanni Chupan. Good morning board, amping always diha padayon sa paglambo. Kumusta naman ka pare? Niagi manig kapitani siya nya karon nani sa Department of Education sa DepEd ni. Kumusta naman pare, no? Murag awardee ni kay kugihan kaayo. So ako pong itimbaya atong amigo nga kugihan kaayo nga kanhi konsyal sa lungsod sa Carmen. Unya iya na pong asawa ni padayon sa iyang serbisyo. Si Councilor Ramsey Adran. Good morning pare, good morning. Unya, good morning sir, gikan kay Jimar Mutya Apara. Unya, good morning sir Maui.
musta naman ka? Musta pug ka, no? Si Ann Guess. Usahay di nato pronounce ni maayo ilang pangalan kay magtakuban man ni. Itago lang sa ilahang mga kanibang mga nickname or say balihon, malibog ta. Okay? So sama sa kong gingon sa unahan mga katipik, una ta mo padayo no sa ato ang paghatag sa atong mga balita nga atong giprepara karong nga buntaga gikan usab sa atong mga mantalaan o mga balita gabii. So ako usab basahon usa nga ato ang ibalik-balik nung atong mechanics sa ato ang parapol, ruleta dinhi sa ato ang programa. Gusto nako nga again no balikan nga every program nato natay parulita, natay pa GCash, murag tanan naman siguro nagkadaog na patdag GCash. Atong pangutan-on si Professor Alien kung basig naay nabahaw no. Di na to na gusto nga naay mabaklag, so tagaan na to kay gusto na to happy ang ato mga televiewers. So gawa sa ato ang pa GCash naatay pabugas unya naatay mag. Okay, mo na nga ginagamit na ko nga baso nga magkapi-kapi dinhi 105.7. Kung gusto mo mangayo dinhi nga mag PM lang mo kay atong i-refer sa atong staff para mapatagaan mo ug asa pwede nyo ma-pick up or kung dili man mahatod sa atong staff no. So na atong mga kaning identity, atong image dia kauban nga to ang major sponsor former Congressman Alan Dohali. So usbo na ko nga ato lang i-like, atong i-heart and share mga katipik. Dapat makita ang ato ang profile for public checking and making sure nga ang maong video atong na share unya butangan natong comment nga done para mahimo tang lehitimo nga maka-appeal sa atong parulita later on dinhi sa atong programa. So mga katipik, mobalik lamang kita sa pipila ka mga pahinumdom. Tipik ug kabahin sa kalambuan. Ang kape nga dunay daghang benepisyo, Nance Corn Coffee. Ubos ang risgo sa colon cancer. Daghan sa kining vitamins ug minerals. Maka-reduce sa hemorrhoid or almoranas. Maka-boost sa immune system o maka-prevent sa anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog. Makapaubos sa kini sa kolesterol. Labaw sa tanan, makatabang na malikayan ang Alzheimer's disease. Makatabang kini sa pagpanindot sa panit ug maayo nga pananaw. Kontrolado sab ang diabetes ug hypertension ug makapaligon sa mga bukog. Busa kung mga pika, diri na sa Nance Corn Coffee. Available sa mga butika sa inyong mga lugar. Saon ko manioy, bisag unsaon ako study, dili gid gasulod sa akong utok, mabagsak ko ani ba. Hahay. Haladay, ayaw na pasagi nga mga early symptoms, ginatawag na nga short-term memory loss na pwede mo padulong sa long-term memory loss or amnesia nga pwede mo resulta sa Alzheimer disease. Ang mga hinungdan ni ana kay stress, kulang sa tulog ug ang main reason mao ang kakulangon sa igong bitamina sa utok. Unsa may angay na akong iminunday para dili na nako malimtan akong gipang istadihan. Remind Herbal Capsule kay kini na ay mga sangkap sa ginkgo biloba ug ginseng. Daghan ng sayantipiko nagapamatuod nga kani nga herbal makapabaskog sa lawas ug makatabang sa maayong memorya. Sige day, moadto na ko kay magpalit na ko Remind Herbal Capsule para dili ko mabagsak para iwas limtanon, iwas amnesia. Take Remind Herbal Capsule 2 capsules every morning for excellent memory. Tipik ug kabahin sa kalambuan. Good morning. Balik kita mga katipik. Una ko mo padayon sa unahan, ako usab nga itimbaya no. Si Sir Ulysses Dohali pare, good morning. Thank you for watching. Diaros Vidal pare. Good morning, thank you for watching. And of course, balik ko na ko ang sa kanunay nagasubaybay no. Si Sir Ramsey Flores Adran, thank you for watching. So una ko mo padayon sa atong mga balita karong buntaga, gusto gyud ako tagaan og pagtagad no. Kining mga direct nga naghatag og komentaryo nagpaabot sa ilahang mga concern kay hisgutanan man gud ning importante kaayo kay nag-exert gani sila ng time ng effort unya nag-construct ng mga
ng mga paragraph ba or mga komentaryo nga gusto nila nga ipaabot. Pero siguro kung inyong mabantayan, dili nyo makita nga na sa atong live ang ilang komentaryo kay ilang gidirect kay gusto nila itago ilang pagkatao kay mahadlok pud sila nga balikan. Tungod kay nag-exert og effort kini atong mga yanong lungsuranon nga ipaabot ang ilahang mga issues in concern, no? Ang adunay kalambigitan nga na silang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Affected ta niini. Namanggoy gusto dinhi nga magpaabot sa iyahang concern, no? Mahitungod niini nga billing nato sa Davao Light kay ngano daw daghan kaayong mga charges, no? Ako ba ning amigo ning mga nagpuli-puli nga mga manager sa Davao Light and Power Company. Ato ning mga partner nga naghatag og sugang digitabnon dinhi sa atoang probinsya, partikularmente dinhi sa atong hinigugmang syudad sa Panabo. Pero of course, kay kini atong programa gusto man nato nga mahimong instrumento sa katawhan para mapaabot ang ilahang mga yangungo. Gusto nila matagaan og katinawan. Kay kung sila lang mga individual nga tao nga mag-post diya silang Facebook o sa ilahang muadto sa pwede man siguro muadto mo sa direct minti sa opisina sa buhatan sa atong Davao Light and Power Company kung naa may mga pangutana, concern sa issues about sa inyong billing. Pero ang gusto nila kay mahadlok man sila or basig dili ma-entertain na yung mga kaikog sa himuon nilang instrumento kini atong programa nga mapasibaw. So naa sila yung mga gidirect text ako ang mga feeling nila, matud pa nila basig mga illegal charges na. Pero di siguro ni illegal kay gi-allowed man sa nga atong bayaran. Pero atong pangutanon kay pa-explain nato ni nganong dako kay mabayaran ni sa billing ni ato ang mga kaigsunan pati kita man tanan wa may exempted ani basta mo gamit kag electric mobayad jud ka sa billing nimo sa Davao Light and Power Company. Pero sama sa akong giingon ato maning mga higala ni tanan kaning nagdumala ato mga partner nga mga personahe nga nasa Davao Light and Power Company. Pero gusto nila matagag explain nga kaning mga charges kay daghan daw kayog mga gipangpatong-patong dinhi nga ilang feeling nila nga mga illegal charges ni. Daghan kay mga charges. Of course naa dinhi generation charge, generation adjustment charge, naay power act reduction, transmission charge, transmission adjustment charge. Ako gining gikuha ning kuan Davao Light nga bill sa balay. Kay na magig sila gipang tik sa kuha, di ko mutuo og dito na ko basahon diri gid sa Davao Light. So naay diri unsa maning system loss charge, naay system loss adjustment charge. So mao nga mga term, no? System loss charge, pero napoy system loss adjustment charge. Nya napag senior citizen subsidy. Apil di ay naghatag na matag 20% ning senior citizen. Unya diri pa day kwaon mukuha pag gid ang Davao Light ani napag gid ay universal charge kaliman kaning universal charge na ay missionary electrification RE developer unsa man ni kadaghan ba ni environmental charge karon pa ko kabantay pod kay ini laging mamalihog ra man punta sa atong mubaya dito sa billing nato sa Davao Light. Di na to tanawon pagpangutana pilay billing nato ingon nga 11,432.52. Sige bayari dito kay basig maputlan ta. Nya usay miingon pa ta nga kato na lang previous sa bayari kay ipit karong panahon ipit ano lagi perting ipita gyud. Di ba? Mo na nga perti mang ipita mo nang previous usahay atong mabayaran. Pero wa na to makita nga naday mga charges. Karon pa nako nabasa ning mga nagkadaiya nga mga charge nga gipataw gipatong ngana sa mga konsumante. Karon pa nako nakita mo na nga kung wa ko nagradyo, wala ko pahibalo walay nagreklamo pinaagi sa text message karon pa nako nahibalan napa ni NPC stranded dips utang ning NPC. So wa man ni i-explain ni dapat sa tuwa na ni feed in tariff allowance. Napag naitagaag allowance unsa man ni naitagaag allowance na kita pabayron sa patagaag allowance unsa ba interpretation niini naay green energy auction allowance
Mao po ni karon. Murag binuang naman. Unsa man ni Green Energy Auction Allowance. Binuang naman. Kinsa may mudawat ani. Di ba? Oh, niya na po'y lifeline subsidy kani murag binuang maning lifeline subsidy. Kinsa mo gitagaag subsidy ani? Lifeline. So daghan kay nga mga charges pero in fairness po sa Davao Light and Power Company, di man ako ni ma-explain kung pwede pa lang in behalf sa Davao Light and Power Company kasama sa atong giingon ato maning mga amigo ang nanglabay, nangagi og mga manager dinhi unya nagserbisyo man ni sa sugang dagitabnon, kuryente importante man kayo ang kuryente sa atong kinabuhi, no? Mao ni nga ato ning mga amigo pero ato lang i-call lang attention kung gusto ninyo nga in fairness sa Davao Light and Power Company, sama sa kong giingon kay taas makinig coverage niya mo ang atoang 105.7 Happy FM. Kung gusto mo nga mo guest or mukuha mo time, pwede mo nga tagaan ta mo og time nga mulingkod ta kay dako man ni atong radio station dinhi. Mo cater nig 3 ka tawo, pwede 2 ka tawo akong interviewon. Kung gusto mo nga mukuha og time nga mo explain, mas maayo nga i-explain na to kung kinsa nang tigpamaba spokesperson sa Davao Light and Power Company, i-explain na to ning mga charges nga gireklamo sa atong mga konsumante. Kay kung ato ning bisag ginagmay ni, kung ato ning totalon dako kay ni ika-contribute sa paglubo sa billing sa ato ang mga konsumante. Nasayod ta nga kini atong mga yanong lungsuranon labi na tong below ang sweldo. Maubita na isa sa atong gina-push unta, no? Kung nakalingkod pa ta og dugang diya sa legislative nga departamento nga kinibang sweldo sa atong mga mamumuo. Mag-celebrate na ba tarong Mayo 1, Labor Day, adlaw sa mga mamumuo, mga trabahante. Wala gihapon na push na ang ilahang sweldo nga dapat unta dako gamay para makagukod sa mga adlaw nga mga panginahanglan, no? Gusto nato nga happy po dunta atong mga nairegalo ba ang ato ang panggoberno, national government nga ma-increase na ang salary sa atong mga yanong lungsuranon labi na gyud sa atong mga mamumuo. So kini nga mga charges gusto matagaan og katin-awan, ma-explain sa buhatan or tigpamaba sa atong Davao Light and Power Company kay daghan nga mga question nga unsa kining mga charges, no? Mga current charges nga gi-add-on sa ilahang billing, unsa bang term na add-on. Para masabtan kay puro man ni example kanang NPC o man sila kabalo ana kana bang Green Energy Auction Allowance o kana perting ko ana na sa kasabot ana kini ato ang feed tariff allowance o kinsa man na mo na makaingon sila nga basig binuang na. So balikan ako, nanawagan ta sa Davao Light and Power Company nga mga nagdumala, kung gusto ninyo nga matagaan og katinawan ang mga isyu nga gipasang-at, pwede mo muduol nga di kanato. So atong balikan, no, pagtimbaya ang atong mga tigpanubay dinhi sa atong programa. Usbo nato atong live nga naminaw ang ato ang former Congressman Alan Duhali. Of course, good morning kuya. Si Kuya Sherlo Bangoy, ang atong former City Councilor sa siyudad sa Panabo, unya nagunit sa Committee on Agriculture. Pugihan ka ini, nagsubaybay ko sa iyahang vlog ani karon, nag-vlogger na ni, pero gwapo ang iyang vlog kay ang content sa iyahang vlog kanang para sa industriya sa saging, kay farmer man ni siya, dako nig sagingan. Mao ni nga siya gyud nangunay nga mosulod sa area every now and then para ang mga tunob niya ma-feel sa saging nga naang tag-iya. Thank you kayo sa akong kapika sa kinabuhi. Good morning daw sa tanan. Si Florami sagot pamisaran. So, salamat kayo. Balikan na to niya pagtimbaya atong mga suking tigpanubay, atong paspasan kay paspas kayo ang oras, no, nga gakaon dinhi. Labon og maglingkod ta, dugay kayong oras pero naatay trabahoon susama ni ining pagtaho, pagbalita, paspas kayong dagan sa oras. So, isa sa mga init nga balita
nga atong makitaan siguro katong mga hilig kay mutanaw og telebisyon, labi na gud nga mo subaybay sa atong mga balita, nasyonal man, lokal ug uban pa. Naay mga isyu nga gahapon nga si Rodante Marcolita daw iyang gibanatan ang DOJ, iyang gibanatan ang Department of Justice. Tungod kay nagpadayon ang diskusyon karon sa nasudnong level, human gi-question ni Senador Rodante Marcolita ang desisyon sa Department of Justice o DOJ nga magpadala og delegasyon ngadto sa Czech Republic. Gihapon ni nahumaning hisgutanan may tungod kay Saldico. Kini may kalabutan sa sitwasyon sa kanhi kongresista nga si Saldico nga sumala sa pahayag ni Ferdinand Marcos, patong presidente nga naa karon sa kustodiya sa mga otoridad sa maong nasod tungod sa mga isyu nga may kalambigitan sa dokumentasyon. Sumala ni Marcolita, kung tinuod man nga nadakpan siko sa gawa sa nasod, angay unta nga gisunod ang proseso ubos sa Bina Convention or Consular Relations ato nang isgutan niya. Kini nga kasabutan naglatid nga obligadong pahibaw-on dayon sa gobyerno sa Pilipinas sa tanang detalye sama sa identidad sa nadakpan, rason sa pagdakop o eksaktong lugar sa iyahang detensyon. Gipasabot usab sa senador nga mahimo na rauntang makuha ang maong impormasyon pinaagi sa Czech Embassy dinhi sa Pilipinas. So nasayod man ta, public knowledge man na sa tanan nga ang matag nasod aduna nay embassy sa Pilipinas. In the same manner, kita nga taga Pilipinas, nga Pilipino, napud tay embassy sa nagkadaiya nga mga nasod. Tumong og tinguha nga kung naay mga concern, mga reklamo, naay mga problema sa atong mga OFW, dali lang nasalay kasumbungan, nasalay kaduulan na mga embassy nga nag-exist, no? Nga nasa nagkadaiya nga nasod. Busa dili na kinahanglan ang mahal nga biyahe sa mga opisyal padulong sa Europa. So mao gid ni concern ni Senador Marcolita nga nag-usik-usik lang daw og kwarta ang ato ang gobyerno kay magpadala og delegasyon nga moadto sa Europa. Unya gidugang pa niya nga ang paggamit sa pundo sa gobyerno alang sa maong lakang angay nga susihon. Ilabi na nga kung adunay kakulangan sa hustong konsular nga communication tali sa duha ka nasod. Sa laing bahin nagtuo si Marcolita nga kinahanglan gihapon ang direktang beripikasyon gikan sa Europa aron masiguro ang katinuod sa mga impormasyon nga gihatag ngadto sa Pangulo. Muna dapat nga i-validate yun, i-verifika. Una mo pahayag og mga statement ng ato ang Pangulo kay basin og masipyat, no? Sayang man kayo ang ato ang pundo kay dako kay ni confidential fund. Dakuan kay tas confidential fund sa ato ang mayor sa mayor nato sa kanabang lungsod, mayor sa atong syudad, sa atong probinsya. Usay mo question galita paano gigamit ang confidential fund. Daghan kay na og mga sinuhulan gigamit ang confidential fund. Mao na nga imposible kay usahay nga malipat ta sa atong mga balita, mga information kay dako man kaayo. Mao na nga pertin dako gyud ni og confidential fund ni ato ang presidente. So gidugang pa niya nga ang paggamit sa pundo sa gobyerno alang sa maong lakang angay nga susihon. Unya kanang ingon siya nagtuo si Marcolita nga kinahanglan gihapon ang direktang beripikasyon gikan sa Europa aron masiguro ang katinuod sa mga impormasyon nga gihatag ngadto sa Pangulo. Sa pagkakaron wala pa mo pagawas og opisyal nga tubag ang Department of Justice kabahin sa maong isyu samtang padayon nga gihulat sa publiko ang sunod nga lihok sa gobyerno ug sa mga kahimtang ni Saldico nga na sa Czech Republic. Mao na mga katipik ug kabahin ang concern ni Senador Marcolita nga pwede raman mag-communicate direct, no? Ang ato ang mga personahe dili na kinahanglan pa nga magpadala pag delegasyon nga mo gastos pa og pamasahe unya pagkaon ug uban pa nga allowances ang ato ang
delegado para lang i-check kung tinuod ba nga naa ba gyud si nakaadto ba gyud sa Czech Republic si Saldico, unya nadakpan ba siya, pero wala may term nga nadakpan dito. So karon magong panahon na labi na sa ato ang kalisod. Dili lang si Senador Marcolita, tananta dapat magkaroon ng austerity measures, no? Dapat nga magtipid ang ato ang gobyerno. Dili lang sa national, down sa probinsya, ngadto sa lokal. Labi na gyud ni ato ang local government unit, no? Kinahanglan gyud ta nga magtipid kaya usahay labi na og pobre ang usa ka local government unit, gamay rag mga establishment, gamay ra og local taxes and fees, mag-rely lang ta sa atong internal revenue allotment. Mao na nga magka-problema ang ato ang syudad ug atong probinsya. Dili panahon karon nga kung naay mga other activities magpabungga ta, mogastos ta og minilyon. Unya nga ato ang programa nga gihatag walay impact direktamente sa atong mga katawhan, labi na gyud sa pagtubag sa mga nag-una og mga batakang panginahanglan. So wala may dili man ta killjoy dinhi. Malipay man ta nga naay mga activities sama ng mga concert, kay malipay pod atong mga kabataan, kay pagpreserba pod sa mga kultura nato, naay mga event nga pabibo para pod siyempre kung naay event nga sa usa ka area nga magpabibo, naay concert ba, naay sayawan ba diha, so naay maninda, so mo income ginagmay atong mga lokal nga manindahay. Pero ato po nang ibalanse, atong ibalance ni nga katuntang mga kwarta nga naka-allocate sa atong mga programs nga sama sa mga kalingawan, pwede na to na magamit sa mga seryoso nga mga problema sa ato ang katawhan, sa ato ang syudad, sa ato ang probinsya. Walay problema kung magbunggisyos, bungga atong gastos kung public official ta, pero personal na to kwarta atong gigamit. Pero mugamit na galit ang kwarta sa gobyerno, dili na maayo. Dili na maayo kung ang ato ang event nato personal, nya kwarta sa gobyerno atong gigamit, mao na. So careful ta diha kay maningil ang katawhan kung giunsa nato paggamit ang maong pundo. Mao na in relation sa concern ni Marcolita nga dapat magkaroon ta ng austerity measures, no, dili palabi og gasto. So dapat nga labi na karon nga naay problema, dili stable ang ato ang presyo sa ato ang petrolyo, no? Nagbanta na po daw, imbis nalipay na ko kay tag 89.19 na ang litro sa diesel gahapon, naguol ko kay nanapoy pagbanta nga basig musaka na po daw ang presyo sunod semana. So just imagine kung ingunana nga unstable ang ato ang presyohan kay nagtuot nga mubaba. So dapat nga magtipid ang ato ang local government unit, no? Dapat i-reduce nato ang atong non-essential spending, no? I-postpone nato ang mga low priority projects katong dili gyud direktamente nga matagamtaman sa katawan nga naay mga pagtabang, i-improve nato ang efficiency in operation. Mo na pinaka-importante. Kining ato ang fuel price nga pagsaka manggod, dako kay ni epekto ang pag-delivered nato sa mga basic services tungod kay limitado ang paglihok. Mo na nga karon nanawagan ta sa ato ang probinsya, sa atong local government unit nga always ta mag-observe ng mga measures nga atong ibalanse. Kung naaman tay naka-budget, kay wa man ta nag-expect nga ingon ani ang mahitabo nga naigira nga naka-epekto sa pagtaas sa presyo sa ato ang petrolyo, nga naka-epekto sa pagtaas sa atong mga palaliton ug mga nag-una nga mga panginahanglan. Wa man ta nag-expect karong tuiga. Pero ang budget preparation man gud nato, na kaning sa atong annual budget preparation like karon tuig 2026, gi-prepara ni tuig pa 2025, nag-submit na para sa annual budgeting. So nakabutang dito sa annual budget nga naay under sa maong opisina, nga naay mga programs nga puro lang kalingawan, mga other activity nga dili directamente nga makatabang sa atong katawhan sa pagtubag sa mga panginahanglan. Pwede na to na nga
i-divert, no? Ngadto sa ang pundo sa pagtubag sa mga nag-una nga mga panginahanglan. Kaya masabtan man as katawhan kay naaman ta sa problema karon. So kinahanglan nga natin mga austerity measures nga ibalanse na to ang paggamit sa ato ang pundo. Speaking of Saldico, kay ato man gihisgutan si Saldico, kay maulag ito nga matagabi balik-balik na lang ning balita about kay Saldico kay naa daw siya dito sa Czech Republic. Unya nag-ingon na pod nga wala na daw sa Czech Republic, munang malibog ta nga ngano man nga wala may sakto nga kana bang information ang ato ang national government, labi na gyud ang Malacañang. Kay dapat kay sakto man taga information unta, asa naman dito atong mga right agency nga gitugyanan sa ato ang structure sa atong national government nga mohatag og maayong information, labi na gyud nga na sa ato ang Malacañang, especially kadang spokesperson nato si Ate Claire. Kay kung naon tay mga concern, dapat ang spokesperson sa Malacañang may mohatag og saktong information para dili misguided ang atong mga katawhan. So mauna nga atong hisgutan. But before that, ako sang itimbaya, no? Good morning, maayong buntag, Sir Mawi. Pamisaran, shout out ko sa Barangay Kauswagan. Nagmata na ba ang tanang katawhan? Good morning, Barangay Kauswagan. Nata si Hista family diha, no? So ang nagpaagong, nagpaabot sa ilang pagtimbaya si Ani War De Los Reyes. Mga De Los Reyes family, thank you for watching. And of course, si Bubong Lasarte, Dan. Sige rin kadaog si Bubong ba. So isgutan na to si Saldico. Kay ang issue man god mga katipik, nga si Saldico daw, ni-apply daw og asylum nga na sa Czech Republic. Sa ba kani katinuod? So, kani atong mga yanong lungsuranon, aware ba mo aning asylum? Musik og political asylum? Mao man nakasagaran madungog na to. Paragod nga familiar kayo si Juma Sison, si Jose Maria Sison. Sa Netherlands man to nagstay, nakakuha man to siya, nakasik man to political asylum. Mao to nga di gud siya matandog didto sa nasod sa Netherlands. So mo na usually madungog sa atong mga yanong lungsuranon, no? So kumusta diha ang atong mga drivers, sweet lovers. Ato ning papalakpakan atong mga drivers kay kadlawon pa lang taon mumata na gyud ni para mo serbisyo sa ato ang mga kliyente nga manakayay. Labi na gyud ni atong mga vendors, no? Nga na sa merkado publiko, sa central ug market, sayo kaini sila atong palakpakan ni. Ato ni silang tagaan og recognition. Salamat kaayo sa inyong serbisyo sa katawhan. So balikan na to. Daghang ang utana kung unsa ka tinuod nga nag-apply ng asylum si Saldico sa Czech Republic. Yan ay mga pangutana nga pwede ba mo apply si Saldico ng asylum sa Czech Republic? Ang tubag niya na, yes, he can apply for asylum in the Czech Republic. Pero ang approval niini, mo na tong klaruhon, nga ang approval kung magsikag political asylum is a different matter, no? Lisod nang isgutanan kay di na basta-basta nga automatic nga kung mo apply ka og political asylum, automatic dayon nga ma-approve, no? Pwede siya mo apply under the international and European law. Any foreign national physically present in a country, including Czech Republic, can apply for asylum. So pwede siya maka-apply. In fact, legal expert already said that Saldico may apply for asylum to avoid being returned to the Philippines. So siyempre mao mo gyud rason nga mo apply ka og political mo apply kag asylum kay para di ka basta-basta mapabalik sa nasod. Pero kana lang ang pag-approve ni ana mao'y problema, no? To be approved, he must prove, of course, a well-founded fear of persecution. Labi na gyud sa isgutanan sa political, religious, ethnic grounds. Mo na nga that the case is not just criminal prosecution. So atong klarohon na
nga seeking a political asylum is not as simple as filing an application, no? You must meet the strict legal standard under the international law, particularly the United Nations 1951 Refuge Convention. Muna nga daghan kang mga rason nga mahimong grounds nimo kung mo file ka. Dapat i-prove nimo nga naay serious harm or danger nga na sa imuhang pagkatao kung mobalik ka sa imuhang nasod. Muna nga i-consider diha nga naabay threat sa imuhang kinabuhi ug sa imong kagawasan. Unjust imprisonment, torture or inhuman treatment. Mo na mga i-considered. So as their fear must be credible and supported by evidence. So naay ebidensya, not just suspicion. Dili lang kay istorya-istorya lang, dapat naay ebidensya para ma-qualified ka nga mo apply for asylum. So ang grounds for persecution mo ni gitawag na fear must be based on at least one of these recognized grounds. At least na isa, no? Political opinion, religion, race, nationality, membership in a particular social group. So mauna nga dili basta-basta nga mo apply ka mo sika for political asylum. Mao gina nga giingon nga for political asylum the usual claim is persecution. Political opinion opposing the government. So ikatulo, outside your home country. You must already be outside your country of origin when applying. So sama kay Saldico na naman siya sa gawas karon mao na nga pwede siya nga maka-apply, pero kana lang kay grabe ang mga requirements. So latest confirmed development para sa latest lang ni Siran unsa mga status kahimtang ni Saldico. He was previously under sa Czech authorities custody for immigration issues. Klaro na to, immigration issues lang. But now he is no longer in Czech custody. Klaro na to. Nga wala na karon sa si Saldico sa Czech custody. Na sa somewhere in Shingen area. Okay. So pag-pronounce Shingen area. Chinjin man tong sa China. Shingen area. Ingon nga the Philippine government says he is now seeking asylum in France. So wala na sa Czech siya nangayo, not in Czech Republic. Dito na siya karon nangayo og seeking asylum na sa Pransya. So ang bottom line ani mga katipik, yes, he can apply for asylum in Czech Republic or any sa European country, but approval is uncertain and difficult. Walay kasigaruhan. Lisod kayo ang pag-apply, especially if the case involves criminal charges like corruption. Mao man matud pa gipasangat nga mga aligasyon bato kay Saldico, corruption. So mao na giingon nga as of now, reports indicate he is leaning toward asylum in France instead, no? Wala na siya sa Czech Republic nag-apply karon na po siya sa Pransya, not in Czech Republic. So mao na mga katipik ang estado ni Saldico unya unsa kining political asylum nga iyang gi-applyan. Init man kay ni kay gabi sa ABS-CBN, GMA7 ug uban pa nga mga nag-una nga mga telebisyon. Mao ni ang issue nga gihisgutan kung asa ba nag-apply og political asylum or asylum si Saldico sa Czech Republic ba or karon naa sa Pransya. So karon dili inconsistent, no? Inconsistent. Dili sakto ang mga pamahayag sa atoang national government sa isgutanan about kay Saldico. So morning mga katipik, salamat kayo. Good morning kang Ma'am Lucia Dumadag Dapon. Good morning. Then si Sir Joel Gulanis, ingon siya, good morning mga katipik. Matag buntag, maminaw jud ko ani matag Domingo. Maminaw ko ani ni Joel Gulanis kay siya nay anchor po diha sa iyahang programa mga kuani iyaha mga Pinoy OPM. Makahila ko ani Domingo. Usbon ako, good morning kang Pare Ramsey Flores Adran watching. Then si Robilin Apsay Tumabiling. Okay, good morning. Maayong banta. Ingon sa good morning Sir Mawi, good morning sa tanan nga mga
sunod amping sa imong programa mga kauban nako sa panaging. Okay. Nanaging ni siya itong palakpakan ng mga nanaging. Ako hindi pwede gyud nga di na ko ni itimbaya ang among kapitan sa punong, si Kapitan Udi, si Ma'am Udi. Ma'am, thank you for watching. Thank you for watching. Salamat kayo, no? Okay. So mga katipik, balik kita sa pipila lamang ka mga pahinumdom. Tipik ug kabahin sa kalabuan. Importante sa atong kaugalingon nga aduna kitay proteksyon, mo-boost sa atong immune system aron dili daling magkasakit. Tawa-tawa si mga higala, dili basta-basta. Ubo, hilanat, dengue o uban pa, solve kang tawa-tawa. Immune system booster. Busa para laging healthy gamit og tawa-tawa si mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Sakit nga likod ug hawak, ngul-ngul nga mga kasukasuhan, hawoy nga kaluwasan, aniya na ang Nance Liniment Oil. Ang tubag sa mga kasakit, gama kini sa mga natural na mga elemento sa mga tanom. Maayo kini sa mga adunay arthritis ug rayuma. Pwede sab kini sa mga buros ug mga bata, labi na sa adunay pinakang lamok ug uban pang mga insekto. Dakong tabang usab ang Nance Liniment Oil para sa mga na-stroke ug paralisado aron mas mapadali ang ilang pag-recover. Kinisab ang mga ginagamit sa mga masahista ug mga asawa aron siguradong wagtang ang mga panuhot ug pamugnaw ni Mister. Nance Liniment Oil, sukad kani adto hangtod karon, mabati ang tinuray nga haruay nga pamati. Nance Liniment Oil, available sa tanang butika. Lipong-lipong, suka-suka, kapanghubag ang mga tiil, galisod o ginhawa, dugay makatulog og sakit mangihi. Mga senyales kini nga adunay diferensya ang imong mga kidneys, posibleng taas ang asido sa dugo, uric acid, blood urea nitrogen o creatinine level nga hinungdan sa mga sakit nga arthritis, osteoarthritis, gouty arthritis ug UTI nga pwedeng mo resulta sa kidney failure ug magpa-dialysis. Pero ayaw kabalaka kay maprotektahan kini pinaagi sa pag-inom og U8 Herbal Food Supplement. Anaa kini first class og ancient herbal traditional medicine nga makatabang sa pagpabalik sa pagkalig-on sa kidney ug magpaubos sa uric acid. Inom og U8 Herbal Capsule 3 times a day for a healthy kidney. Parisan og Nance Herbal Capsule para sa sakit sa kasing-kasing. U8 Herbal Food Supplement and Nance Herbal Capsule, an excellent combination for a healthy life. Tipik ug kabahin sa kalabuan. Good morning mga katipik. Balik kita sa atoang programa Tipik ug Kabahin sa Kalambuan. Good morning. Maayong buntag no sa atong mga suking tigpanubay. Maayong buntag Aubrey Kulob Himuta Guzon. Good morning, shout out from New Corillia. May buntag taga hinigugman atong lungsod sa New Corillia. Maayong buntag. May buntag usab sa lungsod sa Carmen, lungsod sa Santo Tomas, ang atong hinigugmang Island Garden City of Samal, of course dinhi sa atoang syudad sa Panabo. O kutob sa maabot sa atong mga pagsibya karon. Good morning. Good morning, Ma'am Olivia Ake. Thank you kayo. Thank you for watching. So, balikan na to unya, no? So, napaday pahabol pod. Basig malimtan na to. Si Madam Juliet Cagay Villegas. Good morning. Good morning, board. Again, good morning, Kapitan Udi nga na sa barangay Punong. Gusto ko happy. Happy daw. Mga tinahod nga mga katipik, isa sa mga init nga balita, no? Dili lamang sa atong mantalaan, sa atong mga TV station, pati po dinhi nag-viral po dinhi sa ato ang sa Facebook, no, sa ato ang balita mahitungod sa kining pamahayag statement ng ato ang DILG Secretary si John Vic Remulla. Adunay pamahayag si John Vic Remulla nga nagpasaring siya, nagparinig ba kung sa Tagalog pa, nga gusto niya nga matud pa i-abolish ang existing sa sangguniang kabataan.
So sabay problema ni DILG Secretary nga ang kini atong sangguniang kabataan dako man kay nig papel no. Tungod kay mao ni mudala sa tingog sa atong mga kabatanunan nganha sa nagkadaiya nga council. Of course, naay representation atong sangguniang kabataan, di ba? Gikan sa barangay padulong sa sangguniang bayan or sangguniang panglungsod, naay representation ngadto sa sangguniang pandalawigan. So kini nga mga council naagyo na naglingkod mo na kung inyong matingala mo kung sa election kung ang syudad napulo man naka elected nga city councilors, ikaunsi diha ang atoang presiding officer ng atong vice mayor. Kung sa munisipyo 8 lang nakabuk ang elected nga municipal councilors. Pero dinita sa syudad, like in the case sa syudad sa Panabo, natay elected nga napulo ka city councilors. Ang napulo ka city councilors, isa ni ana ika-11 ang EBC, Association of Barangay Council Representative kanabang EBC President. Ikaduha ni ana ang Sangguniang Kabataan Federation President, mo nay ika-12 nga representante niya. Ikatulo ni ana nga nasa atong IP representative IPMR. So 3 sina naitulo ka ang term ana ex officio. Ex officio na siya. So nga na sa barangay kay related man ang ato ang balita sa plano sa gusto unta mahitabo ni DILG Secretary John Vic Remulla, gusto niya i-abolish ang iski. So nga na sa barangay 7 na kabuok ang elected barangay kagawad. So ika-8 ni ana naay iski nga apil sa matawag og barangay council, so representing sa tingog sa atong mga sangguniang kabataan. Pero datingala ko nga personally para sa ko gamit na importante nga na representation ang mga kabataan para mo dala mo bit sa agenda para sa atong mga kabataan, para sa ilang mga kalihukan, mga activities, mga programa nga dako kalambigitan sa paglambo for the welfare sa atong mga kabataan. Ikaduha ni ana sila mo bit sa mga issues in concern nga adunay kalambigitan nga nagaepekto sa atong mga kabataan. Pero ingon matud pa sa ato ang DILG Secretary John Vic Remulla, nagplano siya nga kung siya lang daw pabuton, iya daw ning abolish ng sangguniang kabataan. Tungod kay ang iyahang rason, wala daw saktong representation ang sangguniang kabataan nga mga opisyalis. Kay kasagaran daw ani tungod kay dagko nag mga edad, ang uban nag-eskwela na, di na ka report sa ilahang barangay. Unya matud pa ang uban nangaminyo na niya wa na nakatutok sa mga activities o programa sa sangguniang kabataan. Unya ang uban nilangyaw na, unya nangiskwela sa Lagyo, nanarbaho sa Lagyo, muuli lang daw o sa isa ka bulan may kaisa daw. Mao na karon nga dili daw epektibo ang pagdumala sa atong sangguniang kabataan. Mao na ingon niya kung siya lang daw masunod iya daw ipa-abolish mga katipik. Muni pangutana karon nga uyon ba ang katawhan labi na ni atong mga kabatanunan nga i-demolish or i-abolish, correct word, i-abolish ang sangguniang kabataan. So ingon pa pud niya, matud niya sa iyang pamahayag kay gi-interview man siya, ingon siya nga diha pa lang daw nagsugod sa iski, nagsugod nagtuon nagpangurakot niya, mauna nga inig kadako na kung mahimo siyang opisyalis gikan sa iski, ma-elected regular, mahimo bang pag-abot sa panahon, mahimong bisimayor, mayor, mahimong gobernador. So howd na kayo sa iski pa lang, unsa na daw much more pag-abot sa panahon. So, dili nato na siguro sa pikas nga bahin dili po ko uyo ni ana kay di man pud tanan. Di man pud tanan sangguniang kabataan nga na-involve sa mga korupsyon. Di man pud tanan. Naman po'y uban nga seryoso, sincero nga nangalagad nga every week or naman ay requirement ko kay naman goy independent maguning sangguniang kabataan kay nani sila sarili nila nga constitution and bylaws. So sa ilang constitution and bylaws napod ni sila required nga numbers of session nga i-held, unya napod ni sila independent, napod ni sila sarili nila nga budget. Mo to nga giingon sa pamayag ni DILG tungod kay nanay independent na ang sangguniang kabataan nga mogamit sa ilahang pundo, di malikayan nga walay check and balance.
Kinsabay mo check sa ilahang pundo. Pero kining pag-approve sa budget sanggunian, ila man pud ning gidepinsahan, gi-aproban man ni sa sangguniang bayan or sangguniang panglungsod. Kaya naman ay committee hearing. During that time, konsyal pa ko, vice chairman ko sa Finance and Appropriation, mo nang isalang ni, mo nang gina-aproban kung unsa ang mga hulyar activities sa budget sa SK. Pero mo lagi ingon ni Remulla nga gidrawing lang ang budget niya pag-abot sa implementation nga na ang korupsyon. So wala may limpyo siguro sa tanan. Dili man siguro rason nga i-abolish ang SK tungod di ana nga rason, no? Kaya gusto magud niya nga i-appoint lang sa barangay council kung ginsay magdumala sa SK. Mas mahimo nung bias ang mahitabo. Kay kung naay interest, siyempre dito malikayan kining kapitan, although nga ang mga kagawad lahi na sila paksyon-paksyon na lahi na grupo, di man na tumatawag nagpartido kay non-partisan maning barangay, pero nanay grupo-grupo kasagaran ana majority gyud na gunit gyud na sa kapitan ang kining mga kagawad. Mao na nga mas lisod kung i-appoint nimo compare sa elected. So gwapo tong elected kay nay katungod gyud ang mga kabataan nga kung gusto nila ireklamo kay ila man ang gibutuhan kaysa appointed. So dalay kumbaga discretion prerogative lang sa barangay council kung tanggalon ba ang SK. So daghan nga mga managlahi nga opinion, mga katipik ug kabahin sa hisgutanan sa pangutana nga uyon ba kamo or dili nga i-abolish ang sangguniang kabataan. Kay nanapod bayay extension, nanapoy proposal nga gisubmit si Senador Amy Marcos, Senador Amy Marcos. Perminti gyud ni maoy isa sa mga proponent. Kung di man co-author nga kasagaran nga siya gyud na last time, if my memory serves me right, isa po na siya sa nangulo nga i-extend ang election sa barangay ug sa SK. Unya karon siya na po'y nagpasa. Siya na po'y proponent nga gusto na po niya i-extend ang election sa barangay. Kung moingon ta nga ang rason kay gusto magtipid ang atoang nasod, ang atong gobyerno, i-postpone ang eleksyon sa barangay ug sa SK tungod kay magtipid ang atoang gobyerno tungod kay natay problema sa krisis karon, labi na gyud sa atong problema sa pagtaas sa petrolyo nga nakaepekto sa atong mga nag-una og batakang mga panginahanglan ug palaliton. Dili gyud na igo nga rason kay naka-scheduled naman gud na ang atong eleksyon. Nanay pundo nga naka-allocate niya na. Mabitaw nga giingon nga bisa pag-unsa kadaghan sa kwarta, bisa unsa kadaghan sa pundo kung kurakuton ni, kung gamiton ni sa dili maayo nga paggamit, bisa pag-unsa ka daghan ang kwarta mahurot gyud ni. Pero kung ang kwarta tama-tama lang, kung giampingan, unya gigamit sa husto, gibalanse og maayo, naghatag og direct nga pagtubag sa panginahanglan sa katawhan, kana makaingon ta nga walay problema pero gamiton sa dili maayo, ang kaning kwarta sayang lang. So akong pang i-shout out akong timbaya, no? Akong amigo, murag naa man siguro ni Boracay, yahay man kinabuhi ani akong amigo nako ni ako ni papalakpakan ni si Pare Eliser Alconira Ligaspe. Sa may balita ni basig mudagan ni og kapitan or kagawad, asam ni mudagan ni sa Salvacion or San Francisco. Kumusta pare, kumusta? Nakugihan kay ni, manggihatagon kay ni, bisag di pangayuan, manghatag. Mura ni siya og kanang di po ni politiko, silent lang ni. Mukalit lang ni paghatag og bugas ba Disyembre. Bugas, isda og uban pa niya. Yarang ipangtunol lang sa mga tricycad, mga pedicab. Di lang sa magsaba-saba. Ako di po siya musaba sa kuha nga manghatag siya kay uban unta ko kay para makalibre ko ba. Mo ni siya nga muhits ra unta ko ba para makatipid ko, para mo credit sa ko. Salamat pa rin, salamat kayo sa imong effort. So mo na karon nga ato naman ning hisgutan atong milabay nga episode na to bahin sa uyon ba mo sa nga ato bang i-postpone ang election sa barangay o sa SK. Nakaroon ang atong pangutana na pod karon ato ning ayaw mo kahadlo ka balaka, pwede mo direct sa ako ang
cellphone number 0917-139-1615. Uspo na ko 0917-139-1615. Kay ato ning subaybayan ang inyong mga komentaryo, inyong i-text ako or inyong i-message ako ang messenger nga uyon ba mo nga i-abolish ang iski or dili. Kay ato ning isigutan. Kung gusto pod ning sangguniang kabataan, Federation President or sangguniang barangay ini representative nga pwede mo muingon mo sa kuha nga magpa-interview mo dinhi sa atong programa at ang tagag panahon atong interviewon para makahatag mo sa inyohang prinsipyo ug baruganan ug sa inyohang panglantaw ug sa inyo hadyong barugan nganong dili kinahanglan i-abolish ang sangguniang kabataan. So mao na nga para sa side ninyo makahatag mo katinawan ug sa mga tubag. Pero sama sa kong giingon dako kayo og representation, no? Ang tingog sa ato mga kabataan nga na sa council para ipaabot ang ilahang mga programa, ang ilahang mga concern, labi na gyud adunay kilambigitan sa sektor sa kabataan. Pero tungod kay magkadaiya man ang paglantaw, labi na gyud sa atong mga tigpapatigayon nga gusto man i-abolish ni DILG Secretary John B. Cremulya. So kana ato nang hisgutan sa pag-abot sa mga panahon, no? Unya nagpadayon nagkainit bisan pa man nga layo pa man unta ang eleksyon sa lokal o sa presidential. Wala pa may layo pa man. Wala pa may kasiguruhan pod nga madayon ang eleksyon sa barangay or dili. So tungod kay granting nga madayon kay naka-scheduled naman na. So layo pa kayang sigutanan sa presidential o lokal mo na nga diri pa sa barangay. So mao na nga kung ato mga katipik, kung namoy gusto nga tagaan na to atong isurbi, no? Kung naay barangay nga gusto ninyo, for example, dinhi sa barangay San Vicente, kinsabay mga potensyal nga mubangga sa atong kasamtangan nga kapitan, dinhi sa barangay New Pandan, barangay Santo Niño. So ipaabot lang ni kanako kay ato ni siya nga ato ning ipiring, no? Kung mga potensyal nga mudagan against sa ato ang incumbent, so magpatigayon tag mga survey. Unya kung naamoy gusto nga ireklamo sa inyong barangay, like sa inyong basuruhan, dalan ug uban pa, atong isgutan, atong ipasibaw dinhi. Nga importante nga atong hasasan ang atong mga magpapili nga gusto mo dala sa rinda sa panggamanan nga nasa atong barangay kay para atong masinati layo pa kung sila ba kwalipikado, makita na to nga sincero ba silang pagpangalagad, unsa ba ka matinud-anon, importante na kay labi na nga masigig extend ni ato ang eleksyon, mabalaka ta kay magstay, too much na, kung sa kuan pa too much na, taas na kayang pag-stay sa uban. So kung dili maayo ang pagdumala, mag-suffer ang ato ang katawhan. Importante gid ta nga matinud-anon, no, sa pagpangalagad. Pero bisan pa man ni ana, layo pa ang eleksyon sa ato ang presidential o lokal, nanay mga pangalan nga nang gawas, no? Siyempre unang-una nga milutaw si Vice President Sara Duterte, ikaduha si Lini Robredo. Unya naapoy mga plano nga madungog daw si Bam Aquino, si Trillanes di ay. Trillanes di ay. Sorry kayo. Trillanes di ay kay kung wa daw ilain mudagan, siya nagay mudagan og kani pong si Risa Hontiveros. Gatawa lang ko sa balita mga gatipik. Kay naday isa ka hospital ba nga nibisita si Risa Hontiveros. Unya karon sa iyang pagbisita, sige sag babay-babay pati tong bata nga naghigda nga wa man to nagmata kay natuog man base sa picture, iyang gibabay-babayan kay walo siyang natulog ang mga bata. So nakakos ng attention sa mga tao kay grabe gid ka politika ni si Hontiveros, bisag natulog iyang babayan, wala na niya pukawa para nasa ihatag malipay ang bata. Daghang kog politiko ni ini nga kaila nga bisan og way tao magsigig babay. Pero ga-practice siguro ni inana pod bay ako usahay makalitan ko ni hangin nga moagi sa kong kilid abi na kog tao akong mababayan, bisag lubi
Kung pwede pa lang lamanuhon ang kabaw, lamanuhon. Kung pwede pa lang istoryahon ng iro nga muboto, muboto. Grabe na gud ka kakuaning politiko, no? Kaya tanan na lang buhaton para lang mapansin matagal ka bibo gid ani, bibo ning politika. Akong kulang naman kita sa panahon, no? Gani lampas na gud ni sinyas na ato ang partner sa Pikas Lawak. But before that, atong ituyok atong relita. Kung kinsa ang swerte nga mananaog. So magtuyok ta og winner karong buntaga para sa ato ang papremyo dinhi pa GCash nga natay mag, naapod tay kanang pabugas, no? Nara kong mag. Murag nabugnaw na ni akong kape. Sige, ituyok na ang ato ang rulita. Mga tinahod nga mga katipik, tanaw kita sa ato ang screen, no? Live na to nga gituyok ang ato ang rulita, ang atong mananaog. Okay, congratulations. Congratulations ang ato ang first winner karong buntaga gikan sa Barangay Kauswagan, si Aniwar de los Reyes. Congratulations. Mao kana ang atong unang winner. Ikaduha, i-roll na. Ituyok na ang ato ang rulita para sa ato ang ikaduha nga swerte nga mananaog, o ang atong ikaduha nga mananaog walay pabor-pabor. Ugoy, way pabor-pabor. Layo kay ning lungsod, murag ako tong nabantayan ganiha gikan ni sa New Corillia, si Aubrey Kulob Himuta Guzon. Murag parinti siguro nako ni pabor-pabor kay himuta man. So ikaw ang ikaduha nga mananaog. So dinita sa ikatulo, gusto sa ikatulo na to nga mananaog, go Rolita. Ang atong third winner. Oy, ayaw na kidato na. O kaning isa kani. Pwede ni. Di na ko gusto mo daog akong classmate kay dato man gud to, debitaw. Kwanto ka nang bless kay to sa atong labaw nga makagagahom. So dinita gusto nako kani ang mudaog po do. Si Anik Hanoy Bulanyo. Uy, nangayo ra banig mag ni. Taga kuani, taga Barangay San Francisco sa Batang Binigno ni. Congratulations. Ngay nigmag. Pero sige lang kay maswerte man kanidaog ron kay dili man mag imuha, cash man sa GCash. So congratulations. So gusto nato ang atong mga suking tigpanubay din ni happy. So before ta mag-end, no, so far sa atuang survey nga mga pairing karon nag-una gyud sa base sa Okta Research, no, bulan sa Marso hangtod na dinhi sa atong WR numero research, nag-una gyud si Sara Duterte sa atoang pagka presidente, no, around 46%. Si Leni Robredo naala sa mga around 35%, na yung mga undecided, daghang gyud ning undecided kay layo pa man ang eleksyon. So undecided na pa sa mga 19%. Pero pikas nga bahin dinhi sa WR numero research, si Sara Duterte na sa mga 36%. So namayagpag mo ni karon nga ingon sa atong mga political analyst nga naningkamot gyud ang ato ang Kongreso daw, particularmente sa Committee on Justice nga mapangitaan gyud nila og probable cause nga masangat gyud ngadto sa Senado ang maong impeachment, masaka gyud didto. Pero kampante man po sa pikas nga bahin ang uban nga mga analyst nag-ingon nga maglisod og numbers, di ka kuhag numbers sa Senado. Sige lang, ato lang tanawon pag-abot sa panahon, no. We will cross the bridge kung nanata didto anang mga panahon na. Pero sa pagkakaroon ng importante nga ato ang concern nga matubag sa atong panggobyerno ang mga batakang panginahanglan sa katawhan, mo ginay importante. Sana all. So gusto nato nga matagkaron og unya sa ginagmay nga pamaagi, malipayon ang ato ang katawhan. So padayon lang kamo sa pag-text direct sa ako ang number 0917-139-1695 kung aduna mo yung mga issue nga hisgutanan nato, ato nang balikan pag episode 10 na to
or 11 ato nang isgutan next na tong programa na continuity din na continuity kay naman tay gibuyan ganiha nga pangutana kung uyon ba mo nga i-abolish ang sangguniang kabataan. So kana inyong mga komentaryo, suggestion, recommendation ato nang basahon pagbalik na to sunod programa. Pero murag doubtful ko, pero ako lang i-post sa akong personal Facebook account kay basig di ko maka-live karong Friday kay naa ko'y personal nga lakaw, no? Personal nga lakaw. Record lang ko. Mag-record lang ko. Nakatoy nyo ang mga issues dito, assuming nga dili ko ka-live, kay na ako personal nga lakaw rong Biyernes, ako lang i-record niya. Atong basahon daan dito, anyong mga komentaryo niya. Atong isgutan niya. Akong i-record na para madungog sa katawhan. So before ko mag-end, akong itimbaya, si Sir Bubong Luna Ruminman. Good morning sir. Yes, good morning. Then si Big Standarte, unsay buhaton BM para maka-apil anhi imuhang parapol. So natong mechanics, good morning dia. Ato nang balik-balikon. Sige lang, ato nang i-post ang mechanics na lang, Professor Arlene, kay ang uban daghan kay nagtan-aw pero di ka-apil kay maglisod sila sabot. So ato nang i-post sa ato ang account para next time during sa ato ang parapol maka-abil mo. Again si Kapitan Udi, thank you for watching, no. So daghan kay nagpaabot sa ilahang pagtimbaya, no. Si Michael nag-text siya, kumusta. So daghan kayo atong mga friends of Aldo, Sir Kenny Alan Binigno, ug uban pa dinhi sa ato ang Samahang Mawi Pamisaran, ato ang Friends of Aldo, unya tanan nato nga mga tigpanubay sa 105.7. Daghan kayong salamat, no. So mga katipik, magkita-kita kita og balik sa samang takna aron atong isgutan ang mga bagong isyu, katikaran ug serbisyo publiko dinhi lamang sa 105.7 Happy FM. Ako ang inyong tipik ug kabahin sa Kalambuan, Mawi Pamisaran, na sa kanunay nagaingon nga padayon kita nga mobarog isip tingog sa katawhan ug kinasingkasing nga moserbisyo para sa kaayuhan ug kalambuan sa ato ang probinsya, sa ato ang rehiyon ug sa nasod Pilipinas. Daghang salamat. Ang pagsidya nga live gikan sa kinapusuran sa probinsya, kini mao ang 105.7 Happy FM. Gikan sa mga linya sa atubangan sa pinakabagong mga uluhan, hanto sa lubom na mga isyu sa mga nagalain-laing mga panghitabo, komentaryo o serbisyo publiko, ato nang madunggan ang tawo nga mopadayon sa serbisyo o magpabili na inyong kaalagad. Live sa ninyong makita sa Board Member Mawi Pamisaran Facebook page, ato nang mapaminawan ang tipik o kabahin sa kalambuan, Mawi Pamisaran. Mawi Pamisaran, Panabo ang mapulahan. Broadcasting live at Panabo City, Davao del Norte, Philippines. This is DXXM 105.7 Happy FM. Ano po ba yung magandang balita ang dala niyo po ngayon? In behalf of Apostle Renato